So ayan mga bossing, so bali for episode natin for today. Ayan nga, kahit bagyuhan. So kita ninyo mga bossing, ay talaga naman bumabagyo na. Ayan. So ayan mga bossing, kahit bumabagyo, ayan, buti na lang nagpalagay tayo ng temporary yan bubong. So bali yung mga yero natin ay temporary muna nating ikinabit, nilagay. So pinalatag muna natin para magkaroon tayo ng sisilungan para makagawa yung mga kasama natin kahit may ulan. So kita nyo, wala pa yung insulation yan. And then yan, ginawa nga namin pansamantala. So para makapagpa-plastering. Ayan, syempre mahirap naman mag-stay dito yung mga tao na ganyan, walang ginagawa, sayang ang araw. So yan, kahit nasa naulan, nakakapagpalitada. So bali ito, kita nyo, napalitadahan na itong sa may living area. Ayan. So ito, yung part na to, yung ating may high ceiling. Ayan, kita nyo naman, napakataas ng ating wall dito. So parang pang 2-story na, pero ito ay 1-story house lamang mga bossing, no, bungalow. So kaya ganyan kataas yan kasi may roof deck dun sa labas. And then, ang iniiwasan natin yung tatamaan na ulo. Yung ating eaves doon sa labas, kaya ganyan kataas. And then magkakaroon din tayo ng high ceiling dito sa may living area. And then yun naman ang gusto rin ng may-ari. So yan, kita nyo, nakapalitada na yan. And then dito sa may kitchen, may palitada na rin itong ibang wall natin. Bali kantuhan na lang yung kulang. Ito, kakantuhan na lang. Ayan. So bali yung kanto nito, isasabay na lang natin doon sa palitada sa labas para maging monolithic yung plastering natin. Okay lang dito sa loob na maputol. Sa labas na lang natin tutuloy. And then doon naman sa portion na yun, sa may kitchen, pinapalitadahan na rin ito. May palitada na rin to. Dito naman sa hallway, so pagpasok natin dito, ayan, so dito may mga rebukada naman yung ating mga wall. And then ito, yan, pinapalitadahan na lang yung kwarto. Ayan. So medyo mahirap yung sitwasyon natin ngayon kasi nga basa yung ating mga panel. And then kailangan pang paltukan ng purong semento para masipsip yung mga tubig. Yan, dito naman sa portion na to, ito yung master bedroom naman, medyo madilim. Ayan, may plastering na rin dito, ongoing na yung palitada dyan. So hanggang dun sa taas, papalitadahan. And then dito, so yung portion na to, ito yan, pinapupunduhan muna natin ng halo. Yan, so hindi muna natin totally ipapapinish kagad. Pinapupunduhan lang natin para tumigas kasi nga ang hirap magpatuyo ng halo. Bukod sa basa na yung mga panel natin, malamig yung panahon, kaya talaga mahirap magpatuyo ng halo. Yan, so ito, gagawin na lang natin itong mga panel na yan habang nagpapatuyo. So papapaltukan na lang natin yung ibang portion ng wall natin. Yun na lang ang ating the best option. Kasi kita nyo yan, basang-basa, di ba? So walang sumisip-sip ng tubig. Gagawin, papaltukan ng hilaw na semento na puro. So para masipsip yung mga tubig, tsaka natin papaltukan ng halo. Ayan mga bossing, so bali ngayon pala pag nagpapahalo tayo ng ating pang plastering, ang mixing ratio namin is 1:3, isang semento at 3 buhangin. So ngayon naman, hindi porket sinabi natin na 1:3, yun na yung palaging nasusunod sa site. Dahil kalimitan, kahit sabihin natin na 1:3 yung ratio ng ating halo, nag-iiba yan depende sa klase ng buhangin na ginagamit natin at sa semento. Yung sa mga buhangin naman natin, kapag meron tayong buhangin na ginamit na galing sa mga dagat na tabang, may mga kasamang durog na corals na hindi natin napapansin, matakaw yan sa semento. Kasi yung mga semento ay pumapasok dun sa mga void or sa mga butas-butas ng mga piraso ng buhangin. Kaya minsan, kahit kukunti lang yung buhangin, matabang. Hindi katulad ng mga buhangin talaga like S1 na pampalitada na ginagamit natin, no? So, doon lang siya, yung mga semento doon lang pumapasok sa pagitan ng dalawang buhangin. So, hindi na pumapasok sa loob ng mismong buhangin. So, kaya matapang siya.
Semento dito, yung tinatawag na ordinary Portland cement or yung ating OPC, yung ating ordinary Portland cement. So may mga grade dyan mga bossing, 33, 43, and 53 grade. So bahala na kayong pumili, depende sa project nyo. So kung nag-ano naman kayo, halimbawa yung ating papalitadahan ay nasa mga exterior wall, pwede kayong pumili no tinatawag na PPC, yung ating Portland Pozzolana Cement for anti-moisture at saka sa mga cracking. So maganda yun for exterior walls. Yung binibira ng ulan, gumamit kayo ng ating PPC. Pero yung sa ating mga pangloob naman, kaya na sabi ko, yung OPC na lang, yung ordinary Portland Cement. At ang unang pinapapaltok natin mga bossing, kapag ganitong mga SRC panel, yan katulad yan, mga SRC panel yung gamit natin, yung first layer or yung unang halo na pinalalagay ko is hindi vibro, kundi ito S1 at saka yung pinagbistayan. Yan, kita nyo. Kasi yung ganitong mga SRC panel, so medyo makapal ng konti yung plastering nito. So maabot ang palitada nito hanggang 3 cm to 3.5. Pero ito sadyang pinakapalan ko talaga yung palitada. Ang gusto ko kasi sa SRC panel natin ay matibay. So kaya hindi ko rin siya tinitipid sa palitada. So talagang pinakapal ko yung plastering ng ating mga SRC. So para mas maging matibay. Yan. So para malaman din, maintindihan ng mga nagpapagawa, nung iba na hindi tayo kurakot sa materyales mga bossing. Yan, bigay todo tayo pagdating sa mga materyales. Ayaw na ayaw ko yung tinitipid, yung isang bahay sa materyales kasi nga humihina at bumababa yung quality. At the same time, yung feedback sa atin din pupunta yon. Tayo ang masisira. Kaya kinakailangan palagi nating ilagay sa ayos yung materyales at trabaho natin. So para dumami yung mga gustong magpagawa sa atin. Yan. So yung palitada pati namin mga bossing ay wrap finish lamang. So ito ay nakaprepare para sa skim coat. And then ang diskarte natin para hindi tayo masyadong magastusan or makapal yung skim coat, ang gagawin, papapasadahan natin ng rodelang bakal. Bubulihin ng rodelang bakal yan para lumubog yung mga bato-bato. So pero ang kinakailangan buli mga boss, hindi hagod. Kasi pag hagod, kikinis ang ating palitada, which is hindi maganda yon para sa ating mga skim coat. Although ang skim coat kahit original, quality, branded, kapag siyempre makinis, iba yung kapit dun sa rough compare natin sa smooth. So kaya naman, pag nagpadaan tayo ng rodelang bakal is buli lamang mga bossing, hindi hagod. So yan ang ating isang diskarte. At so ito na mga boss yung pinagtatawanan din na SRC panel namin, na bakit daw styrofoam. Ayan, styrofoam malambot. Ngayon, nung napalitadahan na, eto mga bossing, malalaman ninyo kung gaano katigas. Ayan, no, napakatigas, napakatibay na nung may palitada na. Ito mga boss, isang span pa lang yung may palitada nito. Wala pa yung kabila. Ngayon, itong kabila, pag na-finish to, ay lalo nang napakatigas, di ba? Kita nyo, styrofoam lang nung una. Ngayon, hindi nyo na halatang styrofoam dahil may palitada na.